Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng Philippine National Committee ng ASEAN Law Association. Dito ay binigyang din niya ang mga kahalagahan ng presensya ng Pilipinas sa pagpapatibay ng pagtutulungan sa mga kalapit bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Mangunguna ang Pilipinas sa pagtataguyod ng rule of law, social stability at pag-unlad sa Timog Silangang Asya. Ito ang nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng nangyaring eleksyon ng mga bagong opisyal ng Philippine National Committee ng ASEAN Law Association o ALA Philippines, kung saan kanina ay ang Pangulo mismo ang nanguna sa panunumpa ng mga bagong opisyal na ito sa Malacanang. So help me God. Ang ALA ay tinatag ng mga abogado sa ASEAN noong Pebrero ng 1979 sa Indonesia, alinsunod sa panukala ng isang Singaporean professor at ni dating Senador Edgardo Angara. With the election of the new Philippine National Committee officers of ALA Philippines, I'm confident the Philippines will take a lead in upholding the rule of law and promoting social stability and economic prosperity in the ASEAN region. Ayon kay Pangulong Marcos, ang representasyon ng Pilipinas sa international bodies tulad ng ALA ay patunay ng tuloy-tuloy na hakbang ng bansa sa pagpapatibay ng pagtutulungan ng mga kapitbahay na bansa. We count on your insights and experience in law and the administration of justice to harmonize the respective national laws of every ASEAN country so as to achieve common consensus on concerns within our region. Mahalagaan niya ito sa pagkamit ng mga hangarin sa isang pantay na lipunan sa gitna ng mga geopolitical issues sa rehiyon. Pinuri rin ng Pangulo ang Korte Suprema sa pagtanggap nito ng tungkulin sa pag-host ng Council of ASEAN Chief Justice Meeting, kasama na ang ASEAN Law Association General Council Meeting sa Nobyembre ngayong taon. Pinuri niya rin si Chief Justice Alexander Gesmundo sa pagtanggap sa posisyon bilang Philippine National Committee Chairperson of ALA Philippines. Under the leadership of Chief Justice Gesmundo and the commitment of the Associate Justices of the Supreme Court and other public servants in the judiciary, the Filipino people can now rest assured that responsive and real-time justice can be delivered. Kasabay nito, ang pangako ni President Marcos na itutuloy ang pagrespeto at pagtalima sa otonomiya ng hudikatura at ang pagpapalakas ng partnership sa pagitan ng executive at judiciary. Suportado niya rin ang hudikatura sa implementasyon nito ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027. Layunin ng ALA na itaguyod ang pagtutulungan ng mga abogado sa Timog Silangang Asya sa usapin ng law research, conflict avoidance o pag-iwas sa anumang gusot, arbitration and resolution ng mga legal disputes at iba pa. Alan Francisco, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.